hyperlapse mga kaibigan, no? At ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-shoot ng astig ng video tulad nito. Para naman hindi yung mga mukha nyo at yung mga katawan nyo ang binabalandra nyo sa Facebook para lang dumami followers nyo. Lalagyan natin ng konting spice. At syempre, ang ating paboritong part ng ating mga vlogs. Maestro, please roll the intro. So ano ang kailangan natin para makapag-shoot ng hyperlapse? Well, syempre kailangan natin ng camera or mobile device. Ito ang camera gagamitin natin mga kaibigan ng EOS 1100D. Isang maluwag na locations kung saan makakagalaw tayo forwards and backwards. Mga kaibigan, ay nandito po tayo sa Bulacan Sports Complex kung saan natin isushoot ang mga footage na kailangan natin para makagawa ng isang hyperlapse. So dito tayo magsisimula sa pinakamalayo, tapos papalapit doon sa sports complex. And now that we have taken our first shot, hakbang tayo ng isa, wait for 10 seconds, and then shot. Tapos ulitin lang natin siya hanggang makalapit tayo ng makalapit doon sa grandstand. At ngayon, dala natin lahat ng gamit at nakuha na natin lahat ng shot. Pupunta na tayo sa ating computer. At yun nga na mga kaibigan, ay nandito na tayo sa loob ng DaVinci Resolve Coffee. So yun mga kaibigan, ang una natin gagawin is gagawa tayo ng image sequence para dun sa hyperlapse na gagawin natin. So dito kay DaVinci Resolve is nadidistinguish niya na kagad kapag image sequence yung ginagamit natin. So ang gagawin na lang natin is i-ready natin siya. So hyperlapse. So meron na tayong image sequence. So kung makikita nyo, eto na kagad siya. Hindi na siya per image ang gagawin nyo. So automatic na siya. So eto yung original mga kaibigan. Pero ako nag-edit muna tayo. Add natin siya dito sa ating media. Tapos punta tayo ng edit mga kaibigan. Tapos drag mo lang siya dito sa timeline. At kung makikita nyo is medyo may lines pa siya sa gilid. So izo-zoom lang natin yan ng konti. Yan. So ito yung initial na itsura ng ating hyperlapse. Wala pa siyang kahit ano. So yan, sobrang shaky pa rin ng footage niya, di ba? Isa pa. So yan, tagtag pa rin, di ba? So ngayon, ang gagawin natin mga kaibigan is stabilize natin siya, no? So punta tayo dito sa inspector, ayun, bukas na pala. Tapos scroll down tayo dito sa stabilization. Dito sa stabilization ng DaVinci Resolve is may tatlong option or may tatlong mode. So perspective, which is the default mode, ang ina-adjust nito is yung image angles, pan, tilt, zoom, and rotation. So medyo marami-rami siya. While itong similarity naman is almost the same as perspective din naman, but will keep the aspect ratio ng video. While the last one is translation. So this mode is essentially yung pan and tilt lang at wala nang iba. So kayo, kung paano nyo siya gagamitin is depende sa inyo. So it will good on certain videos and it will look pangit naman on another video. So yun, so ang gagamitin natin today is perspective. So ang cropping ratio natin is bababaan lang natin para hindi naman ganun makrop yung ating image. So smoothness, dadaling ko lang siya siguro sa 0.5 and then stabilize. Mabilis lang yan mga kaibigan, no? At ito na ngayon ang ating hyperlapse, no mga kaibigan. So mas pulido na siya. Diba? So ako, mas pulido na yan mga kaibigan, diba? So ngayon, gagawin natin is babagalan ko siya ng konti. So ang speed niya is 100%, gawin lang natin 80. Ano na nangyari? So, ayan, gawin lang natin yung clip speed ng 80.
tapos change. So, iikli yan, kaya i-adjust mo ng konti. So, ngayon, pinahaba natin ng konti. Binagala natin yung paglapit. So, mabilis pa rin, no, mga kaibigan. Gawin natin 60. 60 lang. Ayan, ayan. Nagkaroon tayo ng 4 seconds na hyperlapse. Yan. Sakto na lang siya, di ba, mga kaibigan? At yun, ganun lang po kadali. Meron na kayong hyperlapse. So, ang gagawin natin para medyo mas maganda siya is dodoblihin ko siya ng mga kaibigan. Ikakopy ko siya, tapos pe-paste natin dito sa susunod. Tapos, re-reverse natin yung clip. So, pag plinay mo is parang lumalapit tayo. Tapos, ayan, aatras naman tayo. So, ganun lang po kadali ang paggawa ng videos na in-upload ko sa Facebook. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, meron na po kayong hyperlapse. Pwede nyo na siyang dagdagan ng kung ano-ano pa. Pwede nyo siyang dagdagan ng mga effects, ng mga LUTs, para magmukha siyang mas astig. And, yun lang po mga kaibigan. So, ngayon ako mga kaibigan na gagawin ko is edit ko siya ng konti para pag inad na dadagdagan ko siya ng konting techniques na ginagawa ko pag nag-edit ako ng mga ganyan. Siguro mga text effects, mga transitions, etc. Basta gagawa natin. Makikita niyo siya at the end of this video. Again, hindi ho ako eksperto when it comes to editing or what kind of things that I am doing right now. I'm just a normal person na nag-aaral din at sineshare sa inyo yung mga natututunan ko. And again mga kaibigan, this is your host Dem Bartolo saying, huwag kang masungit sa iyong nalalaman, i-share mo din sa iyong mga kaibigan. And again, thank you for watching. Please do subscribe to my channel and bye-bye.